Paano gumawa ng cinematic na video gamit ang CapCut? First, i-open natin ang ating CapCut. Then, click yung new project. Select your video and click add. Then, i-click nyo lang yung split sa may baba, kaliwa sa baba. Kung gusto ninyo na paiksiin lang yung video o i-cut yung mga hindi nyo naman kailangan ng mga video. So, ayun guys. Pagkatapos mo siyang maklik yung split, halimbawa yan, and then split, and then i-delete nyo na kung ano yung ayaw nyo mga video at itira nyo lang kung ano yung mga gusto nyong ilagay dun sa video na gagawin ninyo. Ayan, gawin nyo lang yan dun sa mga video na nai-add nyo kanina hanggang sa matapos nyo. Ayan, yan, delete lang. Katulad niyang ginagawa ko, paulit-ulit lang hanggang sa matapos mo yung video na gusto mong ilagay dun sa gagawin mo. Ayan. At i-delete na rin natin yung nasa may pinakadulo na yan. Ang sunod natin gagawin ay atin naman siyang i-adjust ng speed. Medyo parang i-slow mo natin para maganda. Ayan, click lang natin yung video na gusto nating i-adjust. Ayan, i-click lang natin yung speed, tapos pwede mo na siyang i-adjust kung anong speed ang pwede mong mailagay dyan para maging slow mo siya o mabilis. Bahala ka na kung anong gusto mong speed. Ayan, uulitin lang natin siya hanggang dun sa mga susunod na video. Ayan, pwede mo siyang 0.5 or mas less pa doon para mas hina lang siya, yung mas slow mo lang. After nga nyan guys, ay lalagyan naman natin ng effects yung ating gagawing video. Ayan, click mo yung filters, tapos video effects, tapos hanapin mo yung, ayan, vignette. Basta yan ang paborito ko. Maganda kasi yan, parang cinematic talaga yung dating. And then, i-apply mo lang siya doon. Ayan, i-drag mo lang siya hanggang dun sa dulo para lahat ng video ay malagyan ng effects na yan. Ang sunod na gagawin natin guys ay syempre yung parang para maging mas cinematic siya, lalagyan natin siya ng parang opening. Ayan, punta lang ulit tayo dun sa effects, tapos ay click mo yung video effects, tapos hanapin mo lang yung effects na parang may opening. Ayan, nandyan lang yan, yung mga yan, hahanap. Sa opening kasi, kailangan yung filters na parang nag-open siya. Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Basta yan, makikita nyo sa video, gayahin nyo na lang, sundan nyo na lang. Tapos, syempre, opening, sa may bandang unahan mo lang siya ilalagay. Idadrag mo lang siya kung hanggang saan yung gusto mong lagyan ng opening na yan. Yan, sa video o pag ganyan, tapos na. After nga nating malagyan ng mga effects, ay kailangan natin siyang i-play para makita kung okay ba yung ating nailagay. Ang sunod naman na gagawin ay yung sa may closing. Same lang yan nung ginawa natin kanina sa may opening. Pupunta ka ulit sa video effect, tapos hahanapin mo naman dyan yung effect na may parang closing siya. Hanapin mo na lang or i-search mo. Basta nandyan lang naman siya lahat. Pwede nyo rin siyang i-search or pwede nyo na naman na hanapin na lang. Ayan, katulad niya, nakita natin yung effects na pa-closing. So, ayan. I-apply na nga natin siya at i-drag din kung saan magsisimula at mag-ending. Tapos, ayan, i-play na nga natin. Sige daw, i-try natin kung okay naman na siya. Ayan, okay na yung ating opening at ang ating closing. Ang next naman nating ilalagay ay yung parang black sa tagkabilang sa taas at saka baba ng mga videos na para magmukha siyang parang cinematic talaga. Same pa rin ang paghahanapan natin at pagkukunan ng effect. Doon pa rin tayo pupunta sa video effects and then hanapin mo kung ano yung gusto mong ilagay. Ayan, sinearch ko na lang kasi nga ay hindi ko siya mahanap. So, yun nga tulad ng sabi ko kanina guys, pwede siyang i-search na lang. Okay? So, ayun guys, okay na nga yung ating opening. And then, nalagyan na rin natin siya ng black, yung sa may taas at saka sa baba para magmukha talaga siyang cinematic. Ida-drag lang natin yan hanggang sa dulo. And then, okay na rin yung ating closing. At ang sunod naman natin gagawin guys ay i-filter natin yung mga video. Depende sa'yo kung gusto mo ng maliwanag o depende sa'yo kung anong gusto mong. At ito naman ang ating pupuntahan guys. Dito natin siya kukunin sa filters. Kung kanina sa effects, filters naman ang ating gagamitin ngayon. Tapos, ayan, hahanapin mo ulit dyan. Hanapan na naman tayo.
Ikaw pipili ka kung anong gusto mong filters na gamitin. Ayan, may parang blue, o kaya gusto mo mag-green, or kung gusto mo ay parang old, yung mga classic ba. Ayan, ako yan yung ginamit ko. Ayun. Ikaw na bahala kung anong gusto mong gamitin. Ako kasi kung ano yung maganda sa tingin ko, yun yung gagamitin ko. So, ikaw, bahala ka na kung ano yung maganda sa paningin mo. Or pwede nyo rin namang sundan yung aking ginagawa. Ayan. At ayan nga guys, yan ang nating napiling filter sa ating video na gagawin. Tapos yan, i-add mo lang siya. I-click mo lang yung gusto mo, tapos i-drag mo lang kung saan gustong mag-umpisa yung filters na gagamitin mo. Ako kasi yan sa may simula hanggang sa end kasi para pare-pareho siya. Next naman natin gagawin ay yung transition ng bawat video. Doon pa rin tayo guys, pupunta sa effects, tapos doon natin hahanapin yung transition na gusto mo. Ang ginawa ko kasi guys, inisa-isa ko siya bawat transition ng video kasi nga doon ako sa pangalawang transition maglalagay. Hindi ko siya pwedeng i-apply all. Pero kung gusto mo naman na i-apply all o sa lahat ng bawat transition ay mayroong effects, pwede mo na siyang i-apply all. Ayun nga guys, tinapos ko lang siya hanggang doon sa may last na video, yung paglalagay ng transition. Ang next naman natin gagawin ay yung pag-zoom in. Ayan, click mo yung video, tapos ay i-click mo yung may parang diamond sa taas, tapos ilagay mo lang siya kung saan mo siya gustong i-zoom, mag-start at saka mag-i-end. Tapos ipipinch mo lang siya, i-zoom mo lang yung video. At automatic na yan, kung makikita nyo sa video, yan parang nagzo-zoom siya ng kusa. Hanggang dun na siya. I-play lang natin yung ating na zoom in. Ayan, okay naman. At ngayon naman guys, tayo ay maglalagay ng text. Ayan, i-click mo lang yung add text. Ayan, tapos i-enter mo na kung ano yung title na gusto mong ilagay. Ayan, kunyari yan sa akin, making my first cinematic video. Yan. Sorry naman guys sa aking wrong spelling na cinematic, pero inayos ko na yan kanina. Hindi ko na lang ma-edit dito sa record ng video. Sorry naman agad guys. Ayan, i-align mo lang siya. Tapos pili ka na lang ng font na gusto mo. Ayan, yan yung aking napili. Tapos i-adjust mo siya kung saan mo siyang part gustong ilagay. Pwede din sa taas, or pwede rin sa gitna or sa baba. Depende sa'yo kung saan mo siya gustong ilagay. Tapos palitan mo na lang yung mga clip arts. Ano bang tawag dyan? Hindi. Palitan mo na lang yung mga text ng kulay or ng design, kung anong, depende sa kung anong gusto mong design. Tapos ayan, yan yung ating mga pagpipilian. Marami naman depende na lang sa'yo kung ano yung sa tingin mo maganda. So, ayan yung ating napili. Mali pa rin ang ating spelling. Pero inayos ko yan, guys. So, ayan, nilagay ko siya doon sa may bandang gitna. Tapos, i-apply ko siya doon sa buong video. So, ganun pa rin. Ida-drag na lang natin yan hanggang doon sa dulo. Kasi yun ang gusto ko, yung sa may dulo. So, hanggang dulo. Depende sa inyo, guys, kung hanggang saan yung gusto nyo na mayroong title. At i-play natin ng kaunti para i-check kung okay ba yung ating nagawang title. Ayan. Okay naman siya. At ang next naman natin gagawin ay maglalagay tayo ng sound or ng music sa video na ating nagawa. Click nyo lang yung sound. Tapos kung mayroon kayong sarili nyong music na gustong ilagay, pwede dyan sa may na-save nyo sa device. O pwede rin naman itong naka-default na nakalagay dito sa CapCut. Mamili na lang kayo kung ano yung music na gusto ninyo. Tapos, ayan, i-adjust nyo na lang ng kaunti. Tapos, ay i-cut mo na lang yung sobra sa dulo. And lastly, guys, bago natin siya i-export, ay i-adjust natin yung resolution. Ayan, depende sa trip nyong ilagay kung gaano kaliwanag yan. At i-export na natin yung ating nagawang video. At ito guys, ang result ng ating ginawa. Panoorin nyo!